Kamusta po kayo? Nandito na naman po tayo at muli tayong magbabahagi ng video. Tayong napanood na isang short video kaugnay sa isang interview kay Pangulong PBBM. So bago po tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, i-click lang ang subscription button, ganun din ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. Ambos interview ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang reaction patungkol sa impeachment complaint na isinasagawa ng House. Ang sabi kasi rito sa text na ito, I have no reaction, hindi ko trabaho yan, trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho, I am sure they will handle it properly. Sabi ng Pangulong Marcos Jr. Ito yung video, panoorin natin. Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. So, yun. Hindi daw niya trabaho yun. So, siyempre naman, hindi naman siya ang gumawa ng impeachment complaint, di ba? Hindi siya nakikialam. Ibang usapin yun eh. Kaya niya sinasabi yung ganito. Dito kasi sa atin ngayon, masyado tayong Porque siya ang Pangulo, iniisip kagad ng iba dyan na si PBBM ang may pakana ng impeachment complaint o siyang may kagustuhan. Hindi po, kasi may mga grupo po at iba-ibang mga sangay ng gobyerno o grupo o isang organisasyon ng gumagawa ng complaint against sa mga leader ng ating bansa. Gagaya nga ni Pangulong Marcos Jr., mayroon din sa kanyang impeachment complaint. Iwan ko kung ano nang nangyari doon. What? At ganun din dito kay VP Sara Duterte. Pero may mga nabasa kasi akong mga video nung nakaraan na parang yung impeachment complaint na iniugnay kaya VP Sara ay mukhang hindi ito sinang-ayunan ng Supreme Court dahil sa mga hindi yata ganun ka-credible yung mga ebidensya o akusasyon na ginawa para sa kay VP Sara. Nais ko pong tutukan lagi ito ang tungkol dito kay VP Sara at kay Bongbong Marcos dahil sila po ang pangunahing leader ng ating bansa at sa kanila po nakasalalay talaga yung ating bayan. Pag medyo hindi maganda ang kinahinatnan ng ating mga leader, talagang ang unang magsasuffer dito ay ang ating ekonomiya at ang ating bansa. Siyempre sila ang humahawak ng monobela, di ba? Kung sasakyan, sila ang nasa monobela, kaya kailangan maging maingat din tayo sa kanila. Hindi yung porke sila ang nagda-drive, guguluhin natin at nilituhin. Ang kahinatnan niya na lahat tayo magsasuffer, di ba? So, kailangan bantayan din natin at proteksyonan kung kinakailangan ang ating mga leader gobyerno. Dahil hindi porke against ka sa kanila ay talagang ganun na lang lagi ang mo. Hindi dapat tingnan din natin kung ang kanila bang ginagawa ay may pakinabang tayong mga mamamayan o tayong mga nasasakupan nitong ating mga leader na ito. So dapat timbangin din natin at hindi na lang tayo basta-basta na lang lagi papanig dun sa kumukontra sa mga ito dahil kung minsan kasi isang strategy din yan para guluhin at gambalain yung itong ating mga leader o itong ating mga humahawak ng ating bansa dahil may mga personal na interest na pumapasok dyan at yun ang kanilang naiisip na paraan para pabagsakin yung mga namumuno sa ating bayan. So hindi po ako against sa mga kay Duterte o sa Marcos kasi pareho po silang leader ng ating bayan. Ngayon kung may mga mali sa kanilang
ginagawa at talagang nararapat silang i-impeach, wala pong problema yan. Pero kailangan nasa tamang proseso at talagang sinusunod yung kung ano yung batas para dyan. Hindi po tayo magaling kung ano talaga yung nakapaloob sa mga batas against sa mga ganyang problema o sa mga kaugnay sa mga ating mga leader. Pero ang sa akin lang po ay kailangan na bantayan din natin at tingnan kung ano po ang ating maitutulong at kailangan na malaman ng mga taong bayan o ng mga ating mamamayan kung ano talaga ang nangyayari para at least fair po ang lahat at hindi po tayo nawawala na parang ayon-ayon lang tayo kung ano ang nandyan, pero kailangan din natin na minsan magsalita at mag-obserba para po sa kapakanan ng lahat. So yung video na ating ipinapakita, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya ito trabaho at ito ay trabaho ng House kasi parang sa kanila yata ay dinadaan yung yung complaint against sa BP Sara na para ma-impeach ito. So kailangan natin tabayanan itong mga nangyayari na ito sa ating bayan. So wag po tayong sabihin natin na wala tayong pakialam. Hindi po, lahat po tayo may pakialam sa ating bayan kasi mamamayan po tayo ng bansang ito. Ako po ay matagal din na nawalay dito sa ating bayan dahil nagtrabaho tayo sa ibang bansa at talagang doon sa ibang bansa ay laging pinupuri tayong mga Pilipino dahil sa ating mga kasipagan, sa ating mga mabilis matuto o talagang may talento tayo na hindi nila makitaan minsan sa mga ibang lahi parang lalo na yung pagiging hospitality natin na mga Pilipino. Tayo lang ang talagang parang may ganung ugali. So yun ang kinabibiliban nila sa atin. Kaya nga kung mapapansin ninyo, napakaraming OFW na talagang ang iba ay hindi man nagtagumpay, pero marami rin ang nagtagumpay ng mga OFW. Na sa kabila ng sabi nga nila, kaya daw maraming OFW dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sa totoo lang, magto 2 years na ako dito sa ating bansa. Noong araw, nung nasa ibang bansa ako, pakiramdam ko talagang hirap na hirap ang ating bansa. Pero hindi. Nakikita ko nga rito, mas maganda pa ang buhay ng iba na narito. Kahit wala ng trabaho, parang nagbubuhay mayaman ang mga tao rito sa atin. Kung mapapansin mo lang, lahat dito may mga sasakyan, may mga motorsiklo. Noong araw hindi ganoon di ba? So paano masasabi na naghihirap ang ating mga kababayan? Kaya sabihin man natin na itong nangyayari sa ating bansa ay dahil sa ating mga leader, hindi po tayo pa rin po ang may kakayahan para ayusin ang pamumuhay natin. At huwag nang tayo laging umasa sa gobyerno na porke ang gobyerno natin ay ganito. Hindi. Kasi ang gobyerno talagang nariyan na yan. Ang problema lang sa atin kung minsan, yung mga katamaran natin na talagang yun ang dahilan kaya tayo medyo nahihirapan. Hindi po ba? So, itong ating ibinahagi ngayon ay isa lamang ito pong pagbibigay o pagpapakita sa inyo na itong ating Pangulo ay wala siyang kinakampihan o Diyan nakikita ko sa kanya dahil sa sinasabi niya na yan na hindi niya ito trabaho. Dahil kung isipin mo, biro mo, presidente siya, talagang tututukan niya yung pag-i-impeach kay BP Sara. Parang talagang pinipersonal na niya ng
ating Vice Presidente. So, yun lamang po, at kung nais mong magbigay ng inyong sariling reaksyon patungkol dito sa aking ibinabahagi na ito, maaari po kayong mag-comment at mag-react dito mismo sa ating video na ibinahagi na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.